Gaano kaya kalaki ang posibilidad na makaranas ng mga pag-ulan sa inyong area ngayon? Alamin po natin yan dito sa Project NOAA ng DOST. Ito po ang Project NOAA website. Kung makikita ninyo, ito po ang mapa ng Pilipinas. Iba't iba po ang kulay niyan. Nag-iiba-iba po yan base po dito sa color scale dito sa aking right side kung saan makikita natin ang percentage ng chance of rain. So unahin po natin dito sa bahagi ng Luzon. Halos buong Luzon po ay meron lamang 10 to 20% chance of rain. Maliban na lang po dito sa portion po ng Palawan at maging dito po sa may bahagi ng Bicol Region. Ayan po, aabot po yan ng 40 to 50%. Dito naman tayo sa bahagi ng Kabisayaan. Ito po nga Central Visayas at maging dito po sa may bahagi ng Western Visayas, meron po nga 50 to 70%. Dito naman po sa bahagi ng Mindanao area, kung makikita ninyo, dito po sa may Davao Region at sa pagitan na rin po ng Caraga, makikita natin na naiiba po ang kulay nito compared dito po sa Luzon at dito sa bahagi ng Visayas. Kung makikita nyo, meron na po nga red and orange na pong color. So ibig sabihin po niyan, malaki po ang chance na makaranas kayo ng mga pag-ulan. Yan po iaabot ng 50 to 80% at dito naman po sa may bahagi rin na may Zamboanga Peninsula, aabot naman po yan ng 40 to 60%. Para po kayo mismo ay makita ang mga detalyeng ito, pwede niyo pong bisitahin ang www.noaa.dost.gov.ph. Ngayon naman po, dumako na po tayo sa agwat ng temperatura sa selected Asian cities. Dito po sa Taipei, Taiwan, may 24 to 28 degrees Celsius at ganoon din naman sa Hong Kong. Dito naman po sa may Tokyo, Japan, meron pong 13 to 23 degrees Celsius. Dito po sa Bangkok, Thailand, meron pong 28 to 35 degrees Celsius. Dito naman sa Hanoi, Vietnam, meron pong 24 to 33 degrees Celsius. Mainit din po ang panahon sa Rangoon, Myanmar. Yan po iaabot ng 27 to 36 degrees Celsius. At dyan naman po sa Brunei, Darussalam, meron pong 24 to 32 degrees Celsius. Ngayon naman, dumako na po tayo sa global weather. Ayon po yan sa WMO o World Meteorological Organization. Dito po sa may USA and Canada, dito po sa may Washington, D.C., may 15 to 24 degrees Celsius. At dito naman po sa Los Angeles, California, may 13 to 20 degrees Celsius. Dito naman po sa bahagi ng Canada at maging dito po sa Europe, dumako na po tayo dyan. Sa Madrid, Spain, may 14 to 24 degrees Celsius. At dito naman po sa London, United Kingdom, may 8 to 13 degrees Celsius. Dito naman po sa Asia and Middle East, dyan po sa New Delhi, India, meron pong 25 to 41 degrees Celsius. At dyan naman po sa bahagi ng Manama, Bahrain, meron pong 24 to 33 degrees Celsius. At eto naman po sa Australia, dyan po sa Melbourne, may 15 to 25 degrees Celsius. At dyan naman po sa may Canberra, may 2 to 23 degrees Celsius. Dito naman po sa may New Zealand, dyan po sa Auckland, merong 14 to 18 degrees Celsius. At dyan naman po sa Wellington, meron lamang 7 to 16 degrees Celsius. Ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa heatwave? Alamin yan sa Napapanahong Kaalaman. Ang heatwave o malubhang tagtuyot ay pangmatagalang init sa ating panahon. Kinukonsiderang heatwave na ang isang pangyayari kung ang temperatura ay umabot na ng 38 degrees Celsius ng tatlong magkakasunod na araw. Bukod sa pagkasira ng mga pananim, maaari ring makamatay ang heatwave dahil sa hyperthermia na kadalasang nakukuha dahil sa mainit na temperatura. May iba't ibang dulot sa atin ang heatwave, depende sa temperaturang hatid nito. Nariyan ang extreme caution na mayroong 33 to 41 degrees Celsius. Dito ay maaaring maranasan ang sunstroke, heat cramps at heat exhaustion. Nariyan din ang danger level na mayroong 42 to 54 degrees Celsius. Dito naman may posibilidad na ng heat stroke sa tao. At ang extreme danger na mayroong temperaturang 55 degrees Celsius at pataas. Dito ay may mataas na tsansa ng heat stroke o sunstroke kung patuloy ang exposure sa araw.